Hi everyone! Samahan niyo kaming makiisa sa International Coastal Cleanup sa SM MOA Pasay City, Philippines. Pagkatapos ng trabaho, sinundo ako ng aking sister at ng aking brother-in-law dito sa bahay at dumiretso na kami dito sa SM MOA. First time naming makisali sa ganitong coastal cleanup at nagulat ako, ang daming nakiisa. So, andun yung iba't ibang mga private companies, local government units, students, and even walk-in volunteers. Ang International Coastal Cleanup ay nagsimula 35 years ago under Ocean Conservancy, Texas, USA. Ito ay ginaganap tuwing ikatlong Sabado ng September at ang common goal ay mangolekta at i-record ang mga basurang nakikita sa baybaying dagat. Ang ating Manila Bay. Fight for trash-free Manila Bay. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless us all. Bakit kailangan i-record ang mga napupulot na basura bukod sa pangongolekta nito? Ginagawa ito para malaman ang mga bagay na naitatapon sa ating mga karagatan, ano ang epekto nito, ano ang paraan para maiwasan o maaaring totally mahinto na ang paggamit ng mga bagay na ito. Halimbawa na lamang ay yung plastic straw na napag-alaman ng Ocean Observancy Report na akala ng mga sea animals natin ito ay pagkain, kaya ang nangyayari ay kinakain nila ito at choke or nasasamid sila na nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Halimbawa nito ay mga isda, mga whales, at kahit yung mga sea turtles natin. At dahil dito nagkaroon ng Skip the Straw or Straw Challenge na nagsimula sa ibang bansa kung saan iniiwasan na ang paggamit ng plastic straw sa maraming establishments sa ibang bansa. At dahil dito, sumunod na rin ng marami pang ibang bansa naihinto na ang paggamit ng straw. Dito sa Pilipinas, di ba marami na ring sumuporta na no straw policy sila o kaya naman pwede natin gamitin yung ating mga reusable straws. Pagkatapos magsalita ni Mayor Emmy, sinundan din ito ng mga officers ng DNR, BFP, at SM officials at marami pang iba. Nagkaroon ng briefing din para maayos at organized ang pamumulot ng basura at pag-record nito. Nagbigay na rin sila ng data cards kung saan nakalista mga bagay na madalas makita sa mga cleanup activities sa buong mundo. So, andito na yung mga food wrappers, styrofoam, styropors, soda bottles, plastic containers, diapers, personal hygiene, slippers, shoes, at marami pang iba. Ayon sa official report ng SM at nasaksihan din namin ang karamihan sa mga nakuha naming basura ay styrofoams, plastic containers, slippers, cigarette butts o yung upos ng sigarilyo, mga kahoy at iba pang mga debris. Sa ating mga kababayan na naninigarilyo, maaari lamang pong maging responsable tayo sa pagtapon ng upos ng sigarilyo dahil ito po'y napagkakamalang pagkain ng mga sea creatures na nagkukos ng kanilang pagkasamid, pagkalason at pagkagutom. Noong una, akala ko konti lang yung madadampot namin pero nung sumampa na kami doon sa break wall at pagkababa na doon sa mga batuhan, doon nakasiksik ang mga nagkalat na mga basura. Hindi ko na napicturan dahil madumi na ang gamit naming mga gloves at medyo madulas yung batuhan na tinutungtungan namin. Tunay na magiging posible ang panunumbalik ng kalinisan ng ating kapaligiran ng buong mundo, ang ating inang kalikasan. Kung bawat isa sa atin ay may disiplina sa pagtapon ng ating basura, andyan yung tamang pag-recycle, pag-reuse, at pag-return ng mga plastic materials o yung mga di nabubulok na mga bagay. Andyan din ang pagbabawas ng paggamit ng mga plastic at di nabubulok na mga bagay. Mag-volunteer din po tayo kung mayroong mga coastal cleanups o mga cleaning activities sa ating pamayanan. Magkaroon tayo ng disiplina sa sarili, maging malinis sa loob at labas ng ating tahanan. Ika nga, cleanliness is next to godliness. Again, let us do it for Mother Earth. Let us be responsible with our trash.